Hello! Good afternoon! Yes, hello, good afternoon. Eto na naman tayo, Kuya Vince, sa isang Saturday episode ng ating programang A day with Ate Grace. And Kuya Vince. So, Oo, eto, today exciting. is today is February 10. Yes, February 10. So, malapit ang Hearts Day, Kuya Vince, Correct? Ilang sa araw na lang? kanila. Apat na Yes, araw. Eh, 4 araw-araw naman days. Hearts Day sa atin eh. Yes, sa atin kasi, sa kanila yon. Pero, let's give them the chance to enjoy it. So, ngayon sa ating Saturday episode for February 10. Napakagandang topic at alam ko na interesado. I-welcome muna po natin, Kuya Vish, ang ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Yes. Ang ganda naman ng bahay mo. I Oo like nga, your sa iyo din. house. Yes, I love 'Di you. ba? I love Konti ko yours also. Oo, konti-konti nagiging techie ka na. Oo, konsumisyon Oo, bago na ilagay 'yan. through, yes, through your help, super. Now I'm learning, yes. Naku, learn it ta's mawawala na naman. Oo, Pagbalik-balik na naman limot. sa zero. Anyway, I'll try to master it. O sige. Oo. But anyway, Okay. hello to everybody. Magandang-magandang hapon sa inyong lahat and I am so glad that I'm here again. And there is really something big we're going to look forward to. Hopefully sa madaling panahon, tingnan natin ang mga pag-uusap pero lahat-lahat maayos. God is putting everything into place. Tsaka Kuya Vince, Yes. nakalimutan ko pala nung last Saturday, nung January 31, nagkaroon ng Bible Day celebration ng province of Oo. Kamsur. And Oo. napakaganda. It was well represented ng iba't ibang opisina. So Mm. there were representatives from DepEd, galing sa PNP, and of course from the local government units. So Mm. napakaganda, and we also have local churches na sumama, kasama po kami doon, and we'd like to thank Yes. yung initiative ng provincial government, of course, headed by our very own Honorable Luigi Villaferte, ang ating gobernador sa Camarines Sur. Amen. Praise the Lord. Napakaganda at ang topic natin medyo intriguing ng konti. Kanya Yes. magandang discussion na naman ang ating hinaharap ngayon. Kaya I am so Yes. happy that we're going to do this. Sige, Ate Grace, simulan mo na. Yes, continuation ito nung ating lesson 10 last time, which is part 2 of identity in Christ. Ngayon naman, we have that identity in Christ as believers, as Christians. So, ang tanong ngayon, yung ating pag-uusapan ngayon is, what happens when a Christian sins? Very Aray. intriguing. Aray ko. Ang Oo nga, sakit. It's ano very ba? painful. Mm-mm. Yes, oo. Pero, ano nga ba ito? So bago tayo tumuloy-tuloy, manalangin muna tayo para ready lahat, Kuya Vince. Okay, go ahead. Oo, ready din pati ang sa technical side. So Yes. sa inyo, Kuya Serge, and kung sino man ang kasama niya dyan, manalangin po tayong lahat. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kaming lumalapit sa iyo ng merong pagpapasalamat at pagkilala sa iyong kapangyarihan, o Diyos, sa aming buhay at sa buong mundo. Lord, salamat sa mga biyaya ng iyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa amin, patuloy na nagbibigay lakas at karunungan kung paano kami dapat mamuhay sa mundong ito habang naghihintay sa pagbabalik na muli ni Jesus. Lord, sa aming topic na what happens when a Christian sins, Lord, this is a very intriguing topic, pero alam ko na malulubos ang biyaya na natanggap namin pag naunawaan po ng lahat ng tagapakinig kung ano nga po ba ang mangyayari kung ang isang mananampalataya ay nagkamali pa rin. Lord, hihingi po namin sa iyo ang patuloy na patnubay, karunungan, at ang mga salita na magbibigay lakas at liwanag sa aming pag-uusapan ngayon. Bless everyone na nandyan, Panginoon, sa FB Live,
sa live streaming, I should say, at sa mga radyo nila, Panginoon, ng mga nakikinig. Pagpalain mo po sila, O Diyos, ng unawa at karunungan na nagmumula sa iyo. Gayon din po, Panginoon, salamat sa pagsama sa aming muli ngayon. Ito po ang aming samot na langis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, exciting, Kuya Vince. Very exciting. So, mga kapatid, pareho kami ni Kuya Vince excited dito kasi danas na danas, di ba, Kuya Vince? Danas na Yes. danas to. Oo. Ano to? Ramdam sa marubdubing dibdib ang lahat. Yes. Oo. Everyone else experiences this. Pero ano nga ba ito? So today we want to look at the subject of what happens when a Christian sins. The Bible tells us in 1 John, sabi dito sa 1 John 1, 8 to 9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang ganda naman ito. Mayroong mga tao kasi, Kuya Vince, nagsasabi, ako wala akong kasalanan. Basta ang alam ko, wala akong kinakanti na sino man. Nako, hindi lang Kristiyano Sa'yo, yan. Hindi lang Kristiyano yan. Lahat may kaya self-righteousness. nga po, yes. Oo, kaya nga, ibig ko sabihin, yung mga nagsasabi nun, hindi Kristiyano na Miski gano'n ang kanilang Kristiyano, tingin. Kasi ito, miski ang Kristiyano meron din. Oo, pati Kristiyano merong gano'n na akala nila hindi sila nagkakasala. Ito ay, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kasi eto nakalagay if we say we have no sin, we deceive ourselves. Niloloko natin ang ating mga sarili. Oo. And the truth is, not in us, pagka sinabi natin na hindi tayo nagkakasala o wala tayong kasalanan. Subalit ang sabi rito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi half of our unrighteousness, but all unrighteousness. So as Christians, we will eventually stumble and we will eventually sin. May mga pagkakataon talagang ganon. But what makes us different from what we were before conversion is that now we have a new nature, may bago na tayong pagkatao. It grieves us to sin. Pagka ikaw ay tumanggap na kay Kristo, pag nagkamali ka, nalulungkot ka. Nalulungkot ka. May pakiramdam kang nalulungkot ka. We don't want to sin. Yun yung kung pwede nga lang na wag na tayong magkamali. We want to live a righteous life. That is always our desire mula nung tayo ay tumanggap kay Kristo. But what happens when we do sin? Yun ang tanong. Do we need to get saved again? Kailangan pa ba nating tumanggap ulit kay Kristo at mabautismuhan sa tubig at kung ano-ano pa? Sa palagay mo kaya, Kuya Vince, kailangan pa ba yon? Na kailangan mo pang tumanggap ulit kay Jesus? Pag nabautismuhan? I mean, pagka halimbawa, Kristiyano ka na tapos nagkamali ka, kailangan pa bang ma-save ka ulit parang katulad nung dati? Hindi naman kailangan ma-save uli. Pero wala namang masama na paulit-ulit kang tumanggap. Kasi parang renewer of vows ba? Pwede rin yon. Kaya lang, hindi naman natatanggal ang salvation. Yes. Tayo lang ang may problema. So I do not know hindi ko alam kung ganun nga kapagka nag-rapture tapos nagkakasala ka, hindi ko lang alam. Pero but still, if you're saved, you're saved. I think kahit na mag-rapture, kahit nasa kasalanan ka, mara-rapture ka kasi saved ka naman. But Yes. yun lang siguro na mga crowns in heaven kasi may sinasabi sa Bible na crowns in heaven, yung jewels mo sa crowns Yung mo. reward, yes. Yung reward, yun Rewards, ang yes. ang sarap sana yung ang dami mong rewards, 'di ba? Kasi we are reward oriented.
At yun naman din ang Mm. inaano ni God sa atin as humans. We are reward oriented even in the vocabulary of God. Reward oriented tayo. Kanya, yun lang ang masarap. Kanya lang sayang naman yung opportunity, Yes, yung kaya nga, blessing 'di kapag ba nagkakasala. nagre-recognition doon tapos ikaw nandun lang sa tabi. Oo, 'di ba? Parang may awarding ceremony, ikaw nandudun ka lang sa likod o nanonood ka lang. Ano Yes, ka lang, oo. watcher ka lang, 'di ba? Yes, oo. Praise the Lord. So, yun na nga yung tanong, do we need to get saved again? Is that what the Bible is teaching? Yun ba yung tinuturo ng Bible? In that case, we have no security and in some sense, we're worse off than the world. So kung yun ang tingin natin na sa bawat pagkakataon na tayo nagkakamali at nagkakasala, kailangan natin uling tanggapin si Jesus para maligtas ulit, parang mas malala pa tayo doon sa mga hindi nakakakilala at mga makamundo. So at least the world is not tormented by a sin conscience kasi yung mga Hmm, tagamundo o hindi pa tumatanggap kay Kristo, parang wala lang sa kanila. Sin does not affect them because it's always a part of their lives. Parang natural lang sa kanila yon. Samantalang kung sa bawat pagkakasala mo, parang tinotorment ka, para kang tino-torture doon sa iyong nagawa na parang it's the end of the world for you. Parang very worst experience yon. Medyo hindi siya magandang karanasan. So as believers, sin is not to be our focus of attention. So hindi yung kasalanan ng ating magiging focus. Sa Hebrews 10:2 states that through the sacrifice of Jesus, the believer should have no more conscience of sins. In other words, sin should not be the focus of our lives. God should be our focus. So, amen, amen. ang sarap nun na nagkakamali nga tayo pero alam natin yun, bayad na yun, binayaran na yun ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kailangan lang nating mag-focus sa Diyos kasi siya yung nagkaloob nung kaligtasan na yon, Oo. nung pagbabayad ng kasalanan. Kaya sa kanya lang tayo tumingin. Yung ibang tao kasi, ay, born again ba yan? Bakit ganyan ang buhay niyan? Kaya So, tayo kaya pagka, tayo ano, kaya tayo nahihirapan, kaya tayo lagi nating sinasabi ang dami nating problema kasi naka-focus nga tayo sa problema. Naka-focus tayo sa mm, kasalanan. Yung problema kasi kasalanan din yun. Kaya tayo may problema correct. dahil sa kasalanan. So, ang importante alisin natin yung utak natin doon sa kasalanan. Focus tayo kay God lang tayo mag-focus. Which is yan yung sinasabi diyan, 'di ba? Incidentally Yes. because hindi ako naka-focus kay God, look at my new gift. Look at Yes. O this. testimony nga Kuya Vince, testimony mo diyan bago Pinagmamalaki tayo ko lang ito tumuloy-tuloy. talaga. Kasi alam mo yung brother ko, siyempre brother 'di ba? Sa isang katulad ko ang brother, eh, hindi hindi magandang relasyon. Pero yung brother ko naku, ang ganda-ganda ng relasyon namin ngayon. Bakit kamo? Siyempre binago ako kasi ni God. Hindi naman natin pupuwede sabihin Amen. si brother ko ang binago 'no. Yung ako ang binago ng Diyos dahil nakita na nila na ako ay, mas kaibig-ibig, 'di ba? So kanya Kasi gano'n ang world, eh, gano'n ang oo, pero world. pero hindi yun isa yun sa testimony, pero hindi yun ang testimony ko, 'di ba? Dahil nga, hindi ko na pinapansin ang kasalanan, normal naman yun sa tao, 'di ba? Pero ang focus ko kay God na talaga. Alam niyo ba nasa Bataan ako. Nakakita ako ng sa Bataan sa May Orion merong isang malaking-malaking, parang sine kinonvert sa puro mga kung ano-anong mga pambahay, kung ano-ano. Alam niyo na yun yung mga discount shops na isang buong sinehan kinonvert 2 floors ng buong-buo puro kung ano-ano. So nakakita ako kailangan ko kasi ng bagong ganito. Speaker, Bluetooth speaker. Bluetooth speaker. Oh, so nakakita ako, naku, ito na, nanginginig yung laman ko. Kasi kailangan ko 'to, sabi ko, kinukumbinsi ko sarili ko kailangan ko 'to. Eh, ako tinuturuan ako ni God sa need at saka wants.
Hanggang ngayon tinuturuan pa rin ako sa needs tsaka wants at saka pagdating diyan sa mga ganyan-ganyan, ako, nanginginig sa mga teki-teki kasi ako. O pagkatapos eto ang ganda-ganda, ang ano niya vintage ang itsura. Ang ganda ng tunog, vintage tapos may patungan pa ng cellphone sa ibabaw. Ay ang ganda nito, kaya lang pula, kaya lang ayoko ng pula gusto ko blue, wala naman akong makitang blue. Puro pula ang natira, siguro kinuha na ng lahat yung mga magandang kulay, natira pula na lang. Nauna-unahan ka O na, edi oo. hawak ko na, tinesting, hawak ko na, dadalhin ko na sa cashier sabi ni God, "Ibaba mo yan, hindi mo yan kailangan." May earpa ano, AirPods ka ito, may AirPods ka, hindi mo kailangan yan, ang ganda ng tunog ng AirPods mo, may nagbigay sa'yo niyan, bigay lang dito, 'di ba? O tapos biglang binaba ko, sabi ko dun sa "Sorry hindi ko na yan, nagbago isip ko." O 'di na, sama ng loob. Tapos dumaan kami uli nakakotse parang, "Itigil mo, bibilhin ko na siya." Sabi ni God, "Wag kang gumalaw diyan." Sige. Ang hirap ba yung bang gustong-gusto mong bilhin, ayaw pa bilhin sa'yo ni God, tapos sige. 'Di sa madaling salita, hindi ko siya binili, nakauwi na ako, hindi ko na siya mabibili, nakauwi na ako, 'di ba? Dito na ako sa Pasig. Mm. O pagkatapos biglang dumating na ang brother ko, kasi alam ko naman dadating sila, dumating ang brother ko from Canada. O 'di dalaw-dalaw Mm. sila dito sa amin. O tapos dumating ang pasalubong. Look at my pasalubong. O kaya Bose, pala si Lord. nakakaasar. Nakakaasar, ang ganda ng tunog, ang bass niya talagang dumadagundong. Alam mo 'to, katumbas ito nung malaking pang pang-TV na malaki na may hindi Pang-component. lang, mas maganda pa ang tunog, naku maniwala kayo. Palagay ko dun na paglumaan niya, pero okey na rin, ang ganda ng tunog. Mukhang bumili siya ng bago kasi 1 yan, may 3 na nga baka 2 yung nasa kanya o 3. Ay, ang ganda ng tunog. So sabi ko, "Wow, ang saya-saya ko, nakakita ako ng ganito dun sa friend ko na ang ganda-ganda na nakaganyan ako, naglalaway akong ganyan. Gustong-gusto ko, naku Lord, gusto ko ng Bose." Matagal na yun, last year pa yun. Oh, tignan mo, Mm. kung susunod tayo kay God, kung naka-focus ka kay God, nadidinig mo ang boses ni God, Yes. ay, ang blessing. Ito yung sinasabi diyan na mamaya mas marami pa tayong matututunan ano. Ayan nag-testimony ako, ay grabe talaga Praise God. nanginginig ako, nagtatatalon ako sa joy, overjoyed ako, napakaganda ng tunog sa totoo lang. Para akong Mm. nasa sine, Oh, praise the yan. Lord. Yes, totoo po 'yan na 'pag hindi po tayo naka-focus doon sa kasalanan o pagkakamali nating nagagawa at tayo'y naka-focus sa Diyos na siyang nag-ayos ng lahat ng ating pagkakamali at hindi na po ito ibinibilang laban sa atin. Tayo ay nagpapasalamat na lagi sa Kanya sapagkat mag-fail man tayo, ibinabangon tayo ng Diyos. At sa pagbangon natin lagi tayong nakatuon sa kanya. Ang ganda katulad ni Kuya Vince, naririnig niya ang tinig ng Diyos. At kung 'Di hindi siya ba? nakinig sa tinig ng Diyos, manghihinayang siya, may binili siya, akala niya maganda, mas maganda yung binigay ni Lord. 600 din yun ano? 600 Kaya yun, nga, Ang dami sayang. kong mabibili sa 600, ang dami kong pagkain nun sa 600. Oo Imagine nga, mo, oo. Oo, 'di ba? Ang dami mo ng salad nun. correct. Mabibili ko ng pagkain yung aso ko, dami Yes, pa. praise the Lord. So, if we really focus on God, that's what's happening to us. In Romans chapter 4 verse 2, ito ang sinasabi, "For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God." So if salvation was based on our merit, the things we do, then we could brag. Puwede tayong, I mean, 'pag yung merit ay doon sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinagsumikapan, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, magyayabang tayo sa Diyos, "Lord, oo nga pinako si Jesus kaya lang kalahati lang ng kasalanan ko yung tinubos, kaya yung kalahati nun ako naman ang nagbayad. So, quits lang tayo Lord." Kung gano'n sana yung paraan. Hindi gano'n, hindi gano'n ang salvation na ating tinanggap.
we could say, "Hey Lord, I really appreciate what you did on the cross." Sabi ko nga kanina. But remember the things I've done. Kung kalahati lang yung nabayaran nung pagkakapako sa krus at kamatayan ni Jesus. Pero kung alam natin na wala na tayong dapat ibang gawin kundi tanggapin lamang yung tinapos ni Jesus, may maipagyayabang pa po ba tayo? So throughout eternity, we're going to enjoy the blessing of God na wala tayong iniisip na hirap ako dun sa kaligtasang pinagsumikapan ko kasi kalahati lang yung binayaran para sa akin. Pero alam mo, yung katulad nga nung sabi ni Kuya Vince, kaya gustong-gusto niyang bilhin kasi discounted nga. Sa parang kung grateful kang tao, ang sasabihin mo, okay, kailangan ko talagang gawin yung 50% kasi nilibre na nga sa akin yung 50%. So kalahati na lang yung pagsusumikapan ko. Pero ang Alam mo ba kung naturalesa ng tao, nagyayabang. alam mo ba kung magkano 'to? Yes. $200. O kaya nga, Imagine o mo, di ba? $200. O yan, walang binayaran si Kuya Vince Wala. diyan. Kaya gano'n ang maganda 'pag sa Diyos tayo, yung akala natin masyado tayong nagsusumikap. Naalala ko Kuya Vince, may kaibigan ako, super best friend ko dito sa amin. Siya yung sa pastoral council ay parang, single man siya, kaedad ko siya. Yung bang all her life parang so much committed to the church. Pero tinanong ko siya, sabi ko, "Ikaw, kung kunin ka ni Lord ngayon, sigurado ka bang ligtas ka?" Hmm. Sabi niya, "Hindi, kasi pinagtatrabahuhan pa yun." Ah, Awang-awa ako, Kuya Vince. Awang-awa ako, sabi ko, "Alam mo, hangang-hanga ako sa iyong commitment sa church ninyo. Kung paano ka nagsusumikap, ginagawa mong lahat, kung ano yung pagmamahal na meron siya sa church nila. Matutuwa ka sa kanyang tumingin. Kaya lang nakakaawa, wala naman pala siyang inaasahang kaligtasan." Yun ang nakakaawang bagay na all her life, hindi na nga siya nakapag-asawa eh. Kaedad ko hmm, na eh. Aray. Tapos, wala din lang palang kaligtasan. God has designed salvation in such a way that there will be no boasting or glory on man's part. Yun ang totoo doon. Sa kanya magsusumikap pa siya kasi basean niya sa ating mga ginagawa. So, by works sila nagsusumikap na maligtas. Eh, pareho lang naman yung Biblia na binabasa natin, ginagamit nila, Hmm, pareho lang. Nakakaawa sapagkat hindi nila wala silang revelation galing sa Diyos. Kung ano yung totoong katotohanan ng tinapos ni Jesus doon sa krus. Mapalad tayo sapagkat inabutan natin, Kuya Vince, ang tinatawag na New Covenant. hmm, Okay, dire-diretsuhin ko na 'to. The only hmm. glory and boasting will be in the Lord Jesus Christ, as in Romans 3:27. The gift of eternal life is indeed a gift. So, ang regalong buhay na walang hanggan ay totoong regalo. And ito ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng 1,000,000 sa church o pagpapalakas sa ating, pamunuan sa iglesia, kundi ito po ay libre, walang bayad. For the gift of God is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. That is in Correct. Romans 6:23. Sa Romans 4:2, ganito sinasabi that if Abraham were justified by his own actions, he would have some reasons to boast. But that's not what happened. Si Abraham kahit kasi noon wala pa yung new covenant, wala pa si Jesus. Pero nakita si Abraham na righteous because of what he was doing during his time. Pero hindi naging mayabang si Abraham because he has the Lord in his heart. Meron siyang Diyos sa kanyang puso. How does the scripture say a man is saved? Paano ba nasasabi ng isang tao ay ligtas? By his own performance o sa kanyang sariling ginagawa? Or by his own works? O sa kanyang mga
iniisip, pinagsusumikapan? Tingnan natin ito. How was Abraham counted righteous or declared righteous by God? Ito po yung ating titignan. Was it through the things he did or didn't do? Or was it that he simply believed, trusted, and relied on God through faith? The Bible says in Romans 4:3, Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. So si Abraham ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, parang katulad natin because si Abraham po ay nabuhay, he lived before the 10 commandments was set for mankind. So, kaya siya, nung kapanahunan niya, kaya po siya nabilang na matuwid dahil sa kanyang pagsampalataya at paniniwala sa Diyos. So, what holds us in position and keeps us from perishing? Tayo po. Even though there are times when we fail and sin, it is that Jesus bore all of our sin on the cross, and through faith in Him, we are justified sa ating mga kasalanan. So, wala na pong inilalagay ulit sa ating balikat na bigat ng kasalanan. Bagamat po nagkakamali pa tayo sa ating buhay habang naghihintay tayo kay Jesus, tayong mga mananampalataya. Pero ang sabi po rito, it is that Jesus bore all of our sins on the cross. Pag sinabi pong all, yung kasalanan noon, kasalanan ngayon, at kasalanan sa hinaharap, kinargo na po yun ng Diyos. He bore all of our sins on the cross. And through faith in Him, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay napawalang sala. Pag nanampalataya Amen. tayo na si Jesus Amen. ang nagtapos niyan. So, Amen. Kuya Vince, tuloy mo yan. Napaka-exciting na nitong part ng nasa iyo. Oo. Nakaka-excite talaga. What holds me in position to keep me from perishing? Aray ko. Bakit nga ba? Ibig sabihin, ano ba ang kasi kung tayo ay Kristiyano at tumanggap tayo kay Kristo, ano ba yung dahilan bakit tayo hindi na bakit tayo may eternal life? Hindi tayo mamamatay na uli kasi nabuhay na Yes. tayo, ni-resurrect tayo eh. Pagka tinanggap mo si Yes. Kristo, mare-resurrect ka kasama niya. No, yun ang kabutihan diyan. Even though there are times when we fail and sin, it is that Jesus bore all of my sins on the cross. Hoy, all of all of our sins Yes. on the cross. Yes. Ibig sabihin, pati future. Hindi ko sinasabing karapatan natin dahil Na tayo ay magkasala. pinatawad na. Hindi ko sinabing karapatan natin na magkasala, mahiya naman tayo sa balat natin, 'di ba? Mahiya, 'wag tayo masyadong makapalang mukha. Alam mo napag-usapan namin ng isang pastor sa Bataan, yung bakit ba ang Pilipino entitled? Entitled, ibig sabihin, hinahango, kinukuha o gina-grab ang karapatan kahit hindi niya karapatan. Kaya maraming magnanakaw dito, eh. Maraming magnanakaw kasi, entitled nga, feeling niya kanya yon kasi nahihirapan siya, mahirap siya, magnanakaw siya sa mayaman. May mga storyang ganyan, si Robin Hood, Chucho Chucho at kung sino-sino pa. Pero ang puntos, bakit nga ba, 'di ba? Dahil ang corruption sa atin matindi. Kung sabagay miski naman sa Indonesia matindi din ang corruption, 'di ba? Miski sa kahit saan may corruption, miski nga sa England may nahuhuling corrupt, na papaalis sa ano, sa kanilang, Pwesto. session hall, oo, sa puwesto nila dahil mga corrupt. Pero, ah, matindi ang Pilipino, parang entitled, 'di ba? Ay meron kang nakitang cellphone. Ay, akin na 'to, finders keepers. Alam niyo ang cellphone ko,
naiwan ko sa CR sa Japan, ha, sa CR sa Japan. Binalikan ko, yung cafe na yon 3 floors, yung inupuan namin nasa 3rd floor. Nang malaman kong wala yung cellphone ko, baba na naman ako sa from 3rd floor to 1st floor. Punta ako sa CR, wala. Panik na naman ako, sinabi ko dun sa kasama ko, "Wala na yung cellphone ko dun, gano'n, ganyan." Naku, sino ba yung magnanakaw dito, nasa Japan tayo. "Ay, may mga foreigners diyan," sabi kong gano'n. So, baka naman yun ang "Uy, pero nandodo'n lahat yung ano ko, kailangan ko yung cellphone ko." So, nag-pray ako, "Lord, Lord, Lord, protect my cellphone na my cellphone." Baba na naman ako, imagine mo yung panik-panaog ko. Baba na naman ako, punta ako sa counter. Sabi ko, then nag-Japanese ako, sinabi ko na naiwan ko yung cellphone ko sa CR. Tapos ganyan, hindi na nagtanong, "Ano ba yung cellphone mo?" Tayo dito "Ano ba yung cellphone mo?" Tatanong dito, 'di ba? Siya hindi, "Ito ba yung cellphone mo?" "Ay, oo, yan nga. Naku, thank you very much." Merong sabi niya meron daw foreigner, imagine mo jinudge ko pa ang foreigner, ha. Merong foreigner na nagdala doon sa counter nung cellphone ko, baka hanapin daw. Imagine mo, sinabi ko pa, naku baka foreigner, kasi Japanese hindi talaga gagawin yun, eh. Hindi entitled ng Japanese, talagang hindi. Hindi kukunin ng Japanese yun. Pero naku baka foreigner. Eh, siyempre iba-iba naman ang foreigner, pero sabi nun yung puti, yung foreigner ang nagbigay Eh, nito. O di parang hindi sinampal-sampal Filipino? akong gano'n. Hindi Hindi, Filipino? hindi. So, nakuha Sorry. ko siya, praise the Lord. Na-exercise pa ako, 'di ba? 3rd floor to 1st floor, balik na naman, ganyan. So anyway, nandiya-diyan tayo sa puntos na we are sinning, 'di ba? And yung cross ni Jesus Christ, it is that Jesus bore all of our sins on the cross through through faith in Him. Tandaan natin, ha, through faith in Him, yung ating pananampalataya, yun ang nakapagliligtas sa atin, not by our own works. I am justified, made righteous before God. Hindi ba? Oh, 'di ba ang galing-galing? Justified ako, justified tayo. Kaya kung ano man yung kasalanang nakikita niyo sa akin, bahala kayo sa buhay niyo, pero justified ako. Sigurado Amen. ako pupunta ako sa langit. At bahala kayong mag-isip ng kung anong gusto niyo. Kayo may problema, hindi ako. O maliwanag ba? Okay, Amen. maraming ganyan. Romans 4:6 says, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed Compute. righteousness without works. 'Di ba? Sinabi. Si David mismo, gano'n din ang nasa isip. Wala pa si Jesus no'n, nung panahon ni David, pero sinasabi niya na 'to. Ang dinagdag sa atin yung faith in Jesus Christ sa New Testament. Sa Old Testament sinasabi na yun, hindi sa gagawa. Okay? David of the Old Testament is saying there will be a day through a new covenant when God will impute righteousness, right Amen. standing without man working for it. Then Amen. he said in verse 7, saying, "Blessed are they whose iniquities are forgiven, and those whose sins are covered." Our comfort. This Amen. is the clincher. Oh, eto na yung issue talaga dito, no? Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Sin. Ibig sabihin Yes. kung talagang nandodoon ka sa pananampalataya mo kay Jesus, naka-focus ka kay God, blessed ka. Blessed ka kasi hindi hindi ikakargo sa Hindi iyo. ibibilang sa'yo. Not Oo, counted to you. hindi nga ikakargo, hindi ibibilang sa'yo ang kasalanan mo. So, walang problema, wala tayong issue, okey? Pero again, uulitin ko, hindi dahilan 'to para magkasala, ha. Baka naman OA mo, nag-a-adultery ka diyan left and right, o ikaw ay nagpo-pornography diyan left and right. Kasi kailangan ko, ang dami nating justification, alisin natin yung justification. Alisin natin tapaoho, ang tawag diyan, ewan ko kung anong tawag sa Bicolano ang tapaoho.
Tapaoho yung Yes, sa sa kabayo? kabayo, opo. Oo. Mm. Kaya nilalagyan ng kabayo na gano'n kasi ang mata ng kabayo gano'n, kaya gumaganon ang mata ng kabayo. Pagka hindi nilagyan ng tapaoho, hindi diretso ang tingin. So, kailangan tayo ganyan, diretso ang tingin, diretso, ganyan, ganyan ang tingin. Walang So, yun ang peripheral importante. vision. Wala, wala, oo, diretso ang tingin. Kailangan gano'n Amen. tayo para naka-focus kay God at hindi nai-impute o hindi nabibilangin ang ating mga kasalanan. It doesn't say he might not, sometimes he will, and sometimes he won't. You It won't. says, "Blessed are the man whom the Lord will not impute sin." Aba, desisyon naman ni God yun, eh. Makapangyarihan siya, bakit ba? Bakit ba tayo ay mas magaling pa kay God? Hindi. Si God mas magaling sa atin. Mas magaling kahit na kanginong Poncio Pilato 'yan, kahit na kanginong hari. O tingnan mo, si Prince Charles mayroong ano, may cancer. Oh, malamang 'di ba? O hindi na natin kargo 'yon. Pero kahit na hari nagkakaroon ng sakit, 'di ba? So, gano'n talaga ang buhay. Kanya in the Greek, that was called, empathic negative. Naku, pinalalim pa tayo, 'di ba? Empathic negative. Kumbaga yung kanyang negative ano, negative attributes, iniintindi. I think that's the right term ano, empathic negative. It means he'll never, not even put sin to our account. This Account. is the good news of the new covenant. Hebrews 10:16 says, "I will put my laws into their Into. hands." Oo, on their hearts sa hearts nila. And in the minds, sa utak din nila, sa heart at sa utak. I will write them, ilalagay dun, brackets, mind, 'no? Siya ang may control. No? And part of that agreement is that God says in verse 17, "And your sins and iniquities will remember no more." No more. Hindi na aalalahanin. Imagine nyo, ako ba ay nagpupuri ng lubos dito sa boss na ito, boss na Bluetooth speaker na 'to? Nagpupuri ba ako ng lubos-lubos kung ako ay talagang, ang liit na bagay niyan pero ay napakalaki sa akin 'yan, sa inyo maaaring dedma kayo diyan, pero ako iba, iba ang tama sa akin niyan, ang tindi sa sa pool. Nagpapasalamat ako at nakinig ako, nagpapasalamat ako at naka-focus ako kay God. Kung hindi ako naka-focus nung araw na yun, puwede namang hindi, 'di ba? O kita niyo? Yung kasalanan ko, kung anong kasalanan meron ako, tinanggal na ni God. Kaya kung kayo diyan ay nag-iisip ng kung ano-ano pa, bahala kayo sa buhay niyo. Pero ako masaya ako, super duper happy. Naiinggit nga yung isa diyan 'no, nakapula tapos merong ano dito. Kaya nga. Oo. But God Oo, is going to give me. oo, ikaw pa, I am sure meron ka niyan in a very near future. What holds you in position in righteousness and right standing even when you sin and don't have time to confess it, 'di ba? It is your faith in Jesus Christ. His Amen. name is Jesus and he Jesus. saves people from their And sins. their Matthew sins. 1:21. Amen. 'Di ba? Yung Ganda. faith talaga, kanya ako, super rasis bomba ako kay Jesus Christ. Kristo, maraming maraming salamat for saving me. At ako ngayon ay nagbubunyi at super duper duper happy. Kaya eto, Ganda. magko-question and answer na tayo at kailangan nating magmadali. Pero ang ganda-ganda, ang sarap-sarap ng pakiramdam ng nasa Panginoon. Totoo. Maniwala kayo, maniwala kayo. I am so blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am humbly, praising you in your precious name, Jesus Christ. Maraming salamat. Sige na ate, mauna ka na mag-question. Okay, unang tanong, Kuya Vince, doon sa ating napag-usapan sa Romans 5:17.
paano ba natatanggap ang katwiran or righteousness? So, righteousness is received through what way? Sa Romans 5:17. Ungodly? Sa ungodly matatanggap natin ang righteousness. Yung talagang tayo ay makasalanan, matatanggap natin ang righteousness to Jesus Christ, 'di ba? Okay. Okay. Dito sa mali ba? Mali yata ako. Oo. Ano bang binasa mo? Balik tayo sa number 1. Ayan. Sa Romans 4:5, yung God justifies people who are, yung sinagot ni Kuya Vince, yun yung kung paano magkaroon ng Oo. maging righteous yung isang tao. Sino ba yung dapat na maging righteous o Yung ma-justify? ungodly. Oo, So yung yung wala sa ungodly, yun yung Panginoon. kasi kung nasa Panginoon ka na, kailangan mo pa ba na ma-justify? Hindi na kasi justified ka na. Amen, tama yun. Hmm. Okay, next question, Kuya Vince. In Romans 4 ulit, verses 2 to 3, God put something to Abraham's account. So, which he did not have before. What was this? Ano ba yung wala pa sa kanya noon at nung siya ay nagkaroon nito, ano ba yung kanyang tinanggap? Oo. Nagkaroon siya ng righteousness. Kung ikaw wala kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, nagkaroon ka ng righteousness. Kasama yon doon sa faith natin kay Kristo, yung righteousness, right standing with With God, God. right Amen. standing natin kay God. Yun. Praise the Lord. Ako na. Mm. Oh. Yes. Sa Romans 4:22 to 24. If we believe as Abraham did, ay grabe, di ba? Dito yung Mm. God credited him as righteous. Alam mo nung unang binabasa ko 'to, feeling ko parang, si Abraham lang ang may karapatang maging righteous. Hindi, eh. Hindi talaga, eh. Kasi nga sinasabi natin yung mga sinagot natin kanina, 'di ba? So, ako din may karapatan akong maging righteous kasi, masamang tao ako, eh. Sinampal-sampal ko ang pagkatao ko, yung pagkatao sinampal-sampal ko si Kristo. Dahil si Kristo nagkatawang tao para maintindihan ako. Tapos 'di ba, binalasubas ko yung katawan ko. So, yun ang ginawang righteous ni God. Kaya kahit nandiya-diyan pa yan, yung consequence ko dahil nandiya-diyan pa yan, kung ano yung ginalaw ko sa katawan ko, ah, ako ay righteous na. Kanya hindi hindi ako nahihirapan, may mga paglilinis akong ginagawa, mga kung ano-ano, mga ritual-ritual, na normally dapat dire-diretso lang ang paglinis ko, wala akong intindihan, pero hindi, eh. May mga kung ano-ano pa akong ginagawa at mga bit at mga kung Mm. hindi ako nahihirapan kasi nga right standing. 'Pag right standing tayo with God, 'di ba? Yun din ang sagot pala, ako sumagot. Hindi ikaw, Yes, okay na sorry. yun. Go Pero yun ahead. din yung Kasi sagot, eh. oh, very Pareho rin ang exciting sagot. nga. Oo. Pareho rin ang sagot. Right Yes. standing, 'di ba? Yung righteousness, yun din ang sagot. O sa number 4 na tayo. Romans Yes, go ahead. 4:6. God puts righteousness, our right standing, to a person's account. Ano yon? Ito, yung righteousness na ating tinanggap mula sa Diyos ay malayo yon. Hiwalay yon doon sa ating mabuting gawa noon. So, hindi tayo nagiging right. Okay, sorry, ulitin ko kasi medyo nag-choppy-choppy tayo. Ulitin ko po yung sagot ko, yung tanong kanina ni Kuya Vince na sa Romans 4:6, God puts righteousness or right standing with God to a person's account. So, ano po ba itong righteousness na tinanggap natin? Dahil ba ito sa ating sariling gawa? Hindi po. Ito'y hiwalay doon sa sarili nating mabubuting gawa dahil ito po ay yung
katwiran na tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yun, Kuya Vince. So ako naman ulit Amen. ang magtatanong sa'yo. Sa Okay. Hebrews 10:14, Kuya Vince, how long are believers perfected before God? Meron ba yung expiration date, Kuya Vince? Ay, ewan ko, pero ang alam ko wala, forever. Alam mo, there was there was a time there was a time in my Christian faith na naniwala ako na ang salvation ay nawawala. Bakit? Meron Oo, kasing verse na, hirap na let hirap us ka. let Work us work your out our your salvation with fear and own trembling. salvation. Oo, so nag-focus ako doon sa working out. So ibig sabihin 'pag hindi ka nag-workout mawawala ang salvation mo. May gano'n Mm. akong, "Oh!" Naku, sinampal-sampal ako ng pastor ko dahil sinabi ko 'yun sa kanya. Pero ngayon talagang super solve ako, super solve ako. Well, kasalanan ko 'yun, nagkasala ako kasi alam mo naman ang demonyo, kung ano ang ipapasok sa utak natin, ayun ang naipasok ng demonyo sa utak. So, ako naman kasi Forever. very inquisitive ako. Masyado akong matanong. 'Pag may tanong ako kailangan masagot. Kanya ako napunta sa sa dito, sa pagbo-born again, Dahil hindi masagot nung dati kong faith ang mga tanong ko, siyempre malala ang sitwasyon ko, 'di ba? So, papaano papaano ko kailangan masagot, ang dami kong tanong. Sobra, lalo nung nagpa-sex change ako, lalong dumami ang tanong ko. Kasi siyempre kasalanan yun, The more sin we are in, the more questions we have. Pero kaya the less sin we have, the lesser questions, 'di ba? Lalo na kapagka ikaw super focus kay God, wala ka ng question, go, go, go ka na. Pero Kuya Vince, may mga tao na sinishare-an mo ng gospel, parang feeling nila hindi nila kailangan yung saving grace ng Diyos kasi wala naman akong kasalanan, mabuting tao naman ako. Parang mas maigi pa yung maraming kasalanan, ramdam na ramdam talaga nila yung pangangailangan nila sa Oo, kaligtasang ino-offer ng salita ng Diyos. oo. Tama naman yung sinasabi mo, pero ang sinasabi ko, yung kasalanan ko, kasi nga ako maraming kasalanan din, na, ah, wala na akong tanong ngayon, alam mo? Praise the Lord. Yes. Siguro ako pa yung pinakamaraming tanong. Lalo na nung panahon ko wala namang nakakaintindi sa katulad ko, kaya hirap na hirap ako nun. Kahit na sino tanungin ko ngangangahan akong ganyan, oh. Siyempre hindi naman sila nagpa-sex change, 'di ba? Wala naman nagpa-opera sa kanila at nagpatanggal ng Oo, hindi nila pututoy, 'di ba? naintindihan. Oo. Kahit na sino pa yang pastor na 'yan, kahit na ano pa yang ano na 'yan, istorya na 'yan, wala talaga. So, shh! Kumakahol-kahol itong aso ko, ang ingay. So, sabi ko, Lord hindi. So, si God talaga nag-minister sa'kin. Kanya super blessed ako, super privileged. It's a great privilege to be with Christ at, kaya ngayon nakakapagsalita ako ng ganito kasi grabe talagang ginawa ni God sa'kin. Grabe talaga ang transformation na ginawa ng Diyos sa'kin kasi talagang hindi ako ay, unbelievable talaga. Alam mo parang si ano, si Macaulay Culkin. Ganyan talaga ako, sa sobrang awe and ah, so ang sagot ko diyan, pati sagot ko ngayon, Forever forever. talaga. Sige go, next. May forever Oo, talaga sa Diyos, yes. meron. Okay. Sa Romans 5:17, yun bang righteousness na tinanggap natin ay kailangan nating pagbayaran sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon o kung anumang Ah, bagay? Ano ba ang ito? ang pagbabayad ng paglilingkod sa Panginoon, ating konsensya na lang 'yan. Kasi libre naman 'yun, yung pagtanggap sa Panginoon libre naman 'yun. Kanya hindi mo kailangang bayaran. Kung gusto mo magkasala, bahala ka sa buhay mo, tumanggap ka kay Kristo. Ewan ko lang kung maka-count 'yun, kung totoo ka tumanggap kay Kristo, kasi ang tumatanggap kay Kristo automatic nagsisilbi sa Panginoon. Automatic 'yun, may auto mode kapagka totoong tumanggap ka kay Kristo. Hindi ka Yes. pupuwedeng, hindi mo pupuwedeng alisin
yung katotohanan na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Kanya, praise the Lord, yun ang isang bagay na talagang masasabi ko na kakakamangha. Bukod sa may forever, may libre. Yes, Ngayon may 'di ba libre sinasabi wala ng talaga. libre? Wala ng libre ngayon, Oo, lahat libre. binabayaran. Regalo, kasi regalo ay Oo. libre. 'Pag regalo ba So, binibili? sa Panginoon may forever at may libre. Oh, yung Amen. Maraming righteousness, libre. libre yan. Libre. Oo, kailangan lang tanggapin. Ang isang Yes. regalo 'pag inabot sa'yong ganyan, hindi mo kinuha, hindi sa'yo yun. Ito, kaya napasa akin, tinanggap ko ng Tinanggap mo. Oo. buong-buo itong boss Very na ito. timely talaga yan. Alam mo, eksaktong-eksakto nung dumating. Oo, 'di 'Di ba? ba? Kahapon lang dumating yan. Kaya, ecstatic ako ngayon, pasensya na kayo. Gusto ko kayong mahawa sa ecstaticness ko. Kaya I'm so happy, I'm so happy. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, Okay. ako na. Last two Yes. questions. What does the word gift imply? Sige, ano? Yung ano ba yung ibig sabihin nung gift of Oo. righteousness na tinanggap natin? Oo. 'Pag sinabi mong gift, it's freely given to you. Ibig sabihin, 'pag may nagbigay sa'yo ng regalo, sisingilin ka ba na, "O, bayaran mo ko niyan, Hmm, without cost of the person receiving it, dapat. hmm, Meron kasi ang Filipino, Kuya Vince, merong kaisipan na nagbigay si ano ng bibigyan ko si ano ng regalo para 'pag ako naman ang nag-birthday, bibigyan niya din ako. hmm, So, parang meron kang expectation na gano'n. Pero hmm, ang Diyos, nung ibinigay sa atin yung righteousness mula kay Kristo, na si Kristo na ang tinanggap natin at siya ang righteousness natin before God, libre 'yon. Ang kailangan lang natin ay tanggapin. Bukas palad nating tanggapin at tanggapin natin ng totoo at ating panindigan yung ating tinanggap. May mga tao kasi, Kuya Vince, na binigyan mo ng regalo, isinantabi lang yung regalo at hindi ginamit. Sayang naman. Sayang naman. Hindi nila naunawaan, hindi nila nabuksan kung ano yung laman ng regalo na kanilang tinanggap. Kaya Praise hirap the na hirap Lord. pa rin sila sa buhay. Hirap na hirap pa rin sa buhay. Praise the Lord. So, yun po yun. Libre yan, Mm. freely given, walang bayad. Okay, go Amen. ahead, Kuya Vince, sa last Amen. Oh, last question. question. To trust Jesus to be your personal savior, you must trust him to take you all the way to saan? Of course, to the kingdom of God in heaven. So, praise the Amen. Lord. Like that talaga. Yay! Heaven na Yay! yan. Oo, I'm in heaven, Amen. heaven. I'm in heaven. Kasi ang Heaven. saya-saya ko ngayon. Kasi ano po, minsan dito sa mundong ito, maraming tao kahit nga mananampalataya na, Kuya Vince, parang ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang iwanan ng mundo kasi feeling nila ang ganda-ganda rito. Hindi Oo, nila alam kung gaano yung glory na amen. mararanasan doon sa Amen. kabilang buhay at dito Sa totoo lang, puros problema. sa totoo lang, ang katotohanan, ito ang totoong totoo. Kapagka ikaw ay na kay Kristo, nasa langit ka na. Kapagka Yes, ikaw ay na kay Kristo at totoong naka-focus ka kay God, siyempre may stages 'yan ano. 'Pag umabot ka na sa stage namin ni Ate Grace na super duper duper happy ka na at natanggal na lahat ng mga issue mo. Pagka gano'n, alam niyo, heaven. Kahit hindi ka kahit ako nga 62 sabi ko, ang dami pang pinapagawa sa'kin. Meron ngang ano, looking forward na papagawa sa akin ni God na later ibabanggit ko sa inyo kasi kailangan kong banggitin sa inyo. Pero sa totoo lang, um, super duper ngayon parang may lakas akong kakaiba na, "Sige, let's do yes. this. I'm so excited. I want to see God's Totoo. glory." Hmm, 'Di amen. ba? Ang Ang saya-saya. Praise ganda-ganda the talaga. Lord. So, napakasaya ngayon, Kuya Vince. Anyway, we still have few minutes. Mm, Nais kong sabihin na sa Romans chapter 6 po,
ang sabi po doon, dahil ba sa kagandahang loob ng Diyos, kailangan ba nating magpatuloy sa kasalanan? Ang sagot doon ay hinding-hindi. Pag ikaw ay totoong tumanggap na kay Kristo, maaring magkamali ka pa man, pero hindi ka na nagpapatuloy doon sa kasalanan. Tinanggap mo na yung righteousness ng Diyos, kaya araw-araw binabago ng Diyos. Hindi lang yung espiritu mo genuine na yon na pag-aralan natin dati, Kuya Vince, di ba? Na Mhm. yon ay silyado na hindi na nagkakasala yon. Yung katawan natin at yung ating kaluluwa lang ang pwedeng magkasala pa. Pero sabi sa Romans 6, dapat ba tayong magpatuloy pa sa kasalanan dahil sa kagandahang loob ng Diyos? Ang sagot po ay hinding-hindi. Okay, go 'Di ahead, Kuya ba? Vince. Para sa Praise the closing, Lord. yes. Naku, thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Amen. Really, talagang ako ang talagang prayer ko sa lahat ng tagapakinig. Yung totoong ma-save kayo, yung totoong nandiyan kayo sa katotohanan ng Panginoon. Kasi tuloy na natin sa prayer ito. Panginoon, talagang ikaw ang Yes, pinakamagaling sa Lord. lahat. Amen. Binibigay mo ang desires ng heart namin. At hindi Amen, my hindi Lord. man agad-agad kasi may mga bagay na kailangan tayong ma maintindihan, kailangan nating ma-shed or matanggal sa ating pagkatao. Panginoong Hesukristo, maraming maraming salamat, Lord. At maraming salamat sa ibon na nagtu-tweet-tweet na yan at yan talaga ang banal na espiritu mo. Katulad ng ginawa mo Amen. doon sa aking isang preaching ng message sa isang church sa ah, sa Bataan. Lord, tinuklap mo ang bubong ng sinabi ko. Ang lakas ang lakas ko sa banal na espiritu. Ang lakas ko ay nanggagaling sa banal na espiritu. Lahat po iyan, Panginoon. Praise you, Lord. At maraming maraming salamat sa Amen. kabutihan mo. Maraming Yes. maraming salamat at sa isang katulad Amen. ko at katulad ni Ate Grace ay pinagpapala mo ng lubos. Maraming maraming salamat sa ministeryo na tinuon mo sa amin dito, lalong-lalo na sa aming stasyon na DWLV, Panginoon. Lord God, Yes, Lord. sa lahat ng nakikinig, lalo sa malayong-malayong Amen. lugar Reach them out, oh ng God. Amen. ng Bicol, Panginoon. Lord, bless mo pa ang aming istasyon na Bicol Broadcasting System. 10 ng aming mga kasamahan sa lugar na ito, sa stasyon na ito, at ang mga tagapamahala at ang mga nasa technical sides, Panginoon, bless mo sila. Lalo-lalo na mga may-ari, mga Villafuerte, Lord. Panginoon, i-bless mo ng lubos-lubos sa mga Villafuerte. Lord, we pray for true salvation for every Villafuerte there is in Bicol. Yes, Lord. So God, we look forward to wonderful things that we have. Yes, Lord. We are going to have Amen. more in Bicol. Amen. And I look Amen. forward for the time that I will be in Bicol permanently. Lord God, Amen, Lord. this is what I look forward to. And this is the desire Amen. of my heart at ang heart ni Ate Amen. Grace. Kaya Amen, Lord Panginoon, God. purihin ka ng lubos-lubos. Purihin ka, Yes, Lord. Panginoon, sa lahat-lahat. Amen. At ang kapangyarihan mo ay suma, sumapit or pumasa ang kapangyarihan mo sa lahat ng nakikinig ngayon. Panginoong Yes, Jesucristo. Lord. Kay Mami Nelly, Lord. Panginoon, we Yes, bless you. Lord. Amen. Thank you, Kuya Serge. Thank you, Ate Joy. Thank you, Lalaine. Thank you, everybody sa aming stasyon. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. 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 Praise God. Yay! Hallelujah. Yay! Praise the Ganda. Lord. Amen. Sige na, magpapaalam na po kami sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong mga tenga at pakikinig nyo sa Mhm. amin. Yes, patuloy namin kayong nais makasama sa mga susunod pang Sabado.
So pagpalain kayo ng lubos-lubos ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bye-bye na po sa lahat. Dito sa aming Bye-bye. programang A Day with Ate Grace. And Kuya Vince. Yeah. Yay! Bye! Bye-bye.